O eto, gusto nyo si Roque. Binaribe sila. O, nakita nyo? Yung mga salita ni Roque, yung mga, eto sinisita niya yung mga vloggers. Sinasabi niya pa, mga bata kayo, sumikat kayo sa pagbablog, ganito, ganyan. Pero, kami daw po, na mga vloggers, bakit daw kami pumapayag na sinisikil ang karapatan na magsalita, mga bossing? No? Bakit daw namin hinahayaan na sikilin yung karapatang magsalita? Lahat po tayo may karapatang magsalita. Lahat po tayo manunupa. Si Raulo to, si Rocal Saki, kung ano, pasensya na po, nabasa ko lang. Manunupa. Sabi ni Shiro Kansaki, lahat tayo may karapatan. Pero, hindi uubra yung pagsisinungaling. No? Pwede tayong lahat may sabihin. Walang problema yan. Hanggat totoo yung sinasabi. Pero yung grupo nitong si Roque, puro kasinungalingan ang pinagsasasabi ho, mga kababayan. Lahat, puro pagbibintang. Hanapan mo ng ebidensya, ratbo ang ilalabas sa iyo. Ano ba yun? Oy, sandali. Hindi. Kasi naman kayo kung ano-ano mga kino-comment nyo Kaya kung ano-ano nasasabi ko, walang magko-comment na gano'n. Naaano ko kay Roque. Hanapan mo ng ebidensya, walang ipapakitang ebidensya. Di ba? Yun, ito, yung kasamahan nito, si Maharlika. Nakakulong daw sa Estados Unidos, si First Lady. Hinanapan ng kulungan o yung picture na nakakulong, pader ang ipinakita sa taong bayan. Ito po, ito ebidensya. Ano yan? Pader. Sa likod daw po ng pader, sa likod daw po ng pader na yon, doon nakakulong si Lisa Marcos. Anak ng yung mga DDS naman, yung mga kasulid, ay, oo nga, oo, nako, ayan. Nagpakalat sa Facebook. Mga katangahan na ang ipinakalat. Sabi ni Junmar, Papa Hardo, uy, walang nagsasabi, badya. Hindi, may nakita ko, may nadaanan lang ako dyan eto si Roque, nakabuka na naman ng bunganga. Sige, magsalita ka, Roque. Sila naman ang nagplano na patalisakin si VP Sara. Alam naman ng mga kongresista ko. Inimbestigahan muna, inalam, may mga ebidensya, kinumpleto recados, At yung mga ebidensya ginagamit, kampo din ni Inday Sara Duterte ang nagpasa. Pinasa sa COA. Ngayon, humingi ng kopya sa COA ang Kongreso. Nakita nga, doon po nalaman, mga kababayan, inisa-isa yung mga pangalan, si Kokoy Villamin, to be exact, may Kokoy Villamin doon sa Office of the Vice President. May Kokoy Villamin doon sa Department of Education. May Kokoy Villamin sa dalawa, pero magkaiba yung pirma. Di po ba? Mga bossing, magkaiba yung pirma ho, mga kababayan. Tayo kahit saan tayo mapunta, iisa ang pirma. Mary Grace Piatos, etc., etc. At doon nag-ugat, Roque, yung impeachment, dahil nga pinapatawag sa Kongreso, pinag-e-explain, wala, hindi nag-e-explain. Paikot-ikot lang. Tapos kapag ka mahuhuli na, ayun na. Sasakit na yung dibdib nila. Doon yun. Diba? Doon nag-umpisa yung impeachment, Roque. Ikaw naman. Sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco versus sa House of Representatives, and yet, hindi nila inaktuhan yung tatlong naunang impeachment complaint ng mga Dilawan at saka ng Pulahan. At ano gagawin? Ito po impeachment, unang impeachment. Tapos, next week babalik ho kami. Ito pangalawang impeachment. Ito ho, pangatlong impeachment. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Ano sasabihin naman ng Senado? Ano yan? Paisa-isa kayo. Bakit hindi nyo pagsamasamahin lahat? Sabi ni Ralis Carlenga,
Interpol, pasok! Magugulat na lang tayo, no? Nakaposas, patalikod to si Roque. Yung pang-apat ay kinalap talaga nila yung lagda ng mga congressman na alam natin ay mga lumagda dahil lamang sa pinamimigay ng mga ayuda. No? Ayun. May nasabi kang ganyan. Pero pag hinanapan ka ng ebidensya, wala. Walang masasabi. Di ba? Walang masasabi, mga kababayan. Walang maipapakita. Sasabihin, based on what we've heard, base doon sa narinig ko, meron daw pong mga bag, itim na bag at bulto-bultong pera ang nakalagay doon. Magtutaro. Tapos, hindi ko na po matandaan kung sino yung may sabi. Di ba? Hindi ko na po maalala kung sino yung may sabi. Ganun ang style ng takot, mga boss. No? Yung takot, yung malakas ang loob manira, pero takot. Di po ba? Sabi ni Junmar Papahardo, alam natin na may kagagahan dyan sa confidential funds. Huwag na tayong magtanga-tanga. Roque, tumigil ka na sa kakadagdak mo. Sabi ni Papa Junmar. In other words, binaribe sila. So, kasalanan nila yan. In the first place, dapat kinumpute nila yung 1-year period at saka dapat inaktuhan na nila na mas lalong mabilis na panahon yung unang impeachment complaint na hinain ng mga dilawan. Wala. Natulog sa pansitan. Tapos ngayon, sinisisi ang Senado. Hindi. Senado talaga ang nagpabagal dyan. Halata naman, Roque. Halatang may kalendaryo na sila. Nung nauulinigan pa lang nila, naririnig pa lang nila, naku, may impeachment na paparating. Nagbibilang na yung mga yan. Eto, ganito gagawin natin, no? Pagpasok niyan, sabihan agad natin, break na ang Senado paano yung forthwith? No, yung nakalagay na forthwith, shall forthwith to trial, for trial. Paano yun, Cheese? Huwag kayong mag-alala. No? Hindi nila mapapansin yan. Huwag kayong mag-alala. Bopols ang mamamayang Pilipino, mangmang ang mamamayang Pilipino. Huwag kayong mag-alala kasi tayo ang nasa poder. Walang magagawa ang mamamayang Pilipino. Kung ano ang gusto nating maging meaning niyang forthwith na yan, tayo ang masusunod. Ganun naman po ang nangyayari ngayon, di ba? Mga kababayan. Tapos, pagkatapos ng bakasyon, June 2, biglang, June 11 na lang po. Ngayon, June 11, nagpapasas ng dismissal si Bato, wala na. Pumapalag na ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan. Pumapalag na ho. Mga boss chief amo, sir. Ginawa na paraan ni Cayetano. Sa anong paraan, no? Remand na lang, remand. Ito, hindi masyadong gamit na gamit ng Pilipino. Kaya hindi tayo mahahalata na itong ginagawa natin, delaying tactics, no? Hanggang sa mawalan na ng gana ang taong bayan dahil kita nila na wala tayong pakialam. Di ba? Huli, buko. Kaya nanggagalaiti ang taong bayan sa kanila. Kaya wag nilang sasabihin. Wag silang magagalit kapag sinasabi ng mamamayang Pilipino, ito ang pinakabasura na Congress, 19th Congress ng Senado. Yan na po yung sinasabi, mga kababayan. Di ba?